Ano kaya ang nagudyok sa isang binatilyo na gumawa ng isang krimen na tuluyang umasak sa sariling pamilya? Sa kasong ito, pag-uusapan natin ang kwento ng isang 16-year-old na binatilyo na si William Lemke na minsang nakilala bilang magiliw at palakaibigan. Bagamat may mga hindi pagkakaunawaan sa kanilang tahanan at may kasaysayan ng paglabag bilang menor de edad, walang anumang senyales na hahantong sa isang kalunos-lunos na pangyayari ang lahat sa loob ng kanilang tahanan. Paano nagkaroon ng ganitong karumal-dumal na trahedya? Paano nagawa ng isang tila karaniwan at normal na tao ang ganitong klaseng krimen? At higit sa lahat, may mga senyales bang napalampas bago tuluyang nagbago ang buhay ng isang pamilya magpakailanman? Tara at balikan natin ang nakakakilabot na kasong ito na gumimbal sa mamamayan ng Marble Valley sa Washington State. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Ang Marble Valley Basin Road sa Adi, Washington ay isang maliit na komunidad na tahimik at may napakagandang lugar na napapalibutan ng mga burol at luntiang kagubatan. Parang isang lihim na tagpuan para sa mga naghahanap ng ginhawa at kapayapaan mula sa ingay ng lungsod. Dito, pwede kang maglakad sa mga tahimik na kalsada, magmasid sa kagandahan ng kalikasan, at langhapin ang sariwang hangin ng Pacific Northwest. Ngunit nagimbal ang katahimikan ng lugar noong madaling araw ng Sabado, December 30, 2000. Pumunta ang 2 pulis sa tahanan ng pamilyang Lemke matapos makatanggap ng kahilingan para sa isang welfare check. Ang pamilyang Lemke ay binubuo ng mga magulang na sina Robert Lemke, 49 years old, at Diana Lemke, 43 years old. Ang mag-asawa ay may 4 na anak, si Clinton, 24 years old, si Jolene, 18 years old, si William, na 16 years old, at si Wesley, 12 years old na kababalik lang noong December 9. Ang pinakamatanda, si Clinton, ay hindi na nakatira sa kanilang bahay dahil siya ay lumipat na. Wala naman akong mahagilap na mga larawan ng buong pamilya Lemke bago nangyari ang krimen. Ang kapatid ni Diana Lemke na si Andy Davenport ay tumawag sa opisina ng otoridad bago maghating gabi noong December 29 upang ipaalam ang kanyang pangamba dahil hindi niya nakita ang pamilya sa loob ng 5 araw kahit na magkatabi lang ang kanilang driveway. Ang tanging miyembro ng pamilya na nakita ni Andy sa panahong iyon ay si William. Pagdating ng mga pulis, naabutan nila si William na nagtatangkang umalis gamit ang isang pick-up truck. Agad na hinarangan ng mga pulis ang sasakyan upang hindi siya makaalis. Napansin din nila na may 3 iba pang pasahero sa loob ng truck. Ipinaliwanag ng mga pulis kay William ang kanilang pag-aalala tungkol sa pagkawala ng kanyang pamilya. Sinabi ni William na hindi niya alam kung nasaan ang mga ito, ngunit pumayag siyang pasukin ng mga pulis ang bahay upang mag-imbestiga. Nang tanungin si William kung maaaring tingnan ang kwarto ng kanyang mga magulang, pumayag naman siya ng walang pag-alinlangan. Natagpuan ng mga responding pulis ang wallet ni Robert at ang bag ni Diana na naglalaman ng kanilang mga identification cards. Habang nag-inspeksyon, napansin nila ang tila mga bakas ng dugo sa hot water tank at washing machine. Dahil sa mga kahina-hinalang ebidensyang ito at pagkawala ng iba pang miyembro ng pamilya, hiningi ng mga pulis na pirmahan ni William ang isang consent form at binasa sa kanya ang kanyang Miranda rights. Hindi siya humiling ng abogado at pinahintulutan pa rin ang patuloy na paggalugad sa bahay. Habang sinusuri ang buong kabahayan, napansin ng mga pulis ang dugo sa isang ilaw at bagong pintura sa bubungan na may marka ng kahina-hinalang mantsa. Mas lalong nagpatindi ng kanilang hinala nang makakita sila ng maliit na piraso ng laman sa isang gamit sa kusina. Nang kumprontahin nila si William tungkol dito, siya ay napaiyak at nanginginig habang tinatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Lumabas ang mga pulis
upang kausapin ang mga pasahero sa loob ng truck ni William at doon nila napansin ang dugo sa likuran ng sasakyan. Sa puntong ito, pansamantalang itinigil ang paghahanap at inaresto si William bandang alas 4 ng madaling araw. Siya ay dinala sa Stevens County Jail. Habang nasa kustodiya, inamin ni William na binaril niya ang 4 na miyembro ng kanyang pamilya, ang kanyang ama, ina, nakatatandang kapatid na babae at nakababatang kapatid na lalaki. Sa kanyang nakasulat na pahayag, sinabi niyang inilipat niya ang mga bangkay gamit ang pick-up truck at itinapon ang mga ito sa isang bangin sa Naff Road. Ang nakatatandang kapatid ni William na si Clinton, na nakatira sa ibang bahay, ay nakaligtas. Nang makausap siya ni Clinton noong December 29, sinabi ni William na pumunta ang kanilang pamilya sa California upang bisitahin ang isang may sakit na kamag-anak. Ngunit nang tanungin ni Clinton ang iba pang mga kamag-anak, nalaman niyang walang sinuman ang may alam tungkol dito. Dahil sa nalaman, nagpa siyang tumawag ng pulis sina Clinton at ang tiyuhing si Andy. Si William ay dating naka-enroll sa Colville Senior High School, ngunit naging homeschooled noong nakaraang taon. Ang kanyang dating principal noong elementarya ay nagsabing si William ay minsan napapagalitan, ngunit hindi kailanman nagpakita ng pagiging bayolente na maaaring magdulot ng ganitong karumal-dumal na krimen. Ang kanyang kapatid na si Jolene ay nasa senior high school at kilalang mabait at maganda ang pakikitungo sa kanyang mga kamag-aral. Ang kanilang ama na si Robert ay isang independent logger na may sariling truck at loader. Ang pamilya Lemke ay kilala bilang mababait sa kanilang komunidad. Ang inang si Diana ay may multiple sclerosis kaya bihira itong lumabas ng bahay. Madalas na si Jolene ang gumagawa ng karamihan sa mga gawaing bahay. Noong December 30, natagpuan ng mga investigador ang mga bangkay nina Robert, Diana, Jolene, at Wesley sa isang kanal na natatakpan ng niebe sa Naff Road, tulad ng itinuro ni William. Si Robert ay natagpuang nakatuwalya lamang, habang si Jolene ay walang saplot mula baywang pababa. Ang autopsy ay nagpakitang 2 baril ang ginamit sa mga pagpatay, isang .308 caliber at isang .22 caliber weapon. Karamihan sa mga tama ng bala ay nakatuon sa ulo ng mga biktima. Ayon sa autopsy, ang mga putok ay ginawa sa malapitan at nangyari sa pagitan ng December 23 at araw ng Pasko. Sa kaso ng mag-amang Robert at Wesley, nagkaroon sila ng contact wounds na ibig sabihin ay idinikit mismo ang baril sa kanilang ulo. Si Robert ay binaril ng 3 beses sa ulo, habang si Wesley ay 1 beses. Si Diana naman ay binaril ng 3 beses sa ulo, gamit ang parehong baril at 4 na beses sa kanang braso, balikat, at mga kamay na posibleng dulot ng kanyang pagtatangkang ipagtanggol ang sarili. Si Jolene ay binaril ng 2 beses sa likod ng ulo at 1 beses sa likod na marahil ay nangyari habang sinusubukan niyang tumakas mula sa pag-atake ng kanyang kapatid. Napansin naman ng mga investigador ang malaking tambak ng panggatong sa labas ng pinto ng bahay ng pamilya. Si William, na may taas na 6'1" at may timbang na 230 pounds, ay nagsabi na nagsimula ang alitan dahil sa mga panggatong. Ayon sa kanya, nagalit umano ang kanyang ama dahil hindi siya tumulong sa pagliligpit ng mga ito at nagbanta na palalayasin siya sa bahay at ibabalik sa Martin Hall, isang juvenile detention center. Naging mitsa umano ito upang magdilim ang kanyang paningin. Inilahad niya na habang naliligo ang kanyang ama ay nilagyan niya ng mga bala ang 2 baril na pag-aari mismo ng kanyang ama. Sinabi rin niya sa mga investigador na pagod na siya sa pagiging malupit ng kanyang ama, sa palaging sa pilitang pagtatrabaho, kasama ito at sa hindi siya pinapayagang pumunta kahit saan. Inireklamo rin niya na ang kanyang kapatid na babae ay madalas wala sa bahay, kaya't siya ang laging tumutulong sa kanilang ina. Pagkatapos niyang armahan ang sarili, sinabi ni William na naupo siya sa kama ng kanyang ama habang naliligo ito at pinag-isipan kung ano ang dapat niyang gawin. Nang lumabas ang kanyang ama mula sa banyo, binaril niya ito sa pasilyo at pagkatapos ay binaril ang kanyang ina sa kusina. Mula roon, pumunta siya sa sala at binaril ang kanyang kapatid na babae, kasunod ang nakababata niyang kapatid na lalaki habang nakahiga ito sa sahig. Parehong sina Jolene at Wesley ay nabigong magtago mula sa kanilang kapatid. Nang tanungin siya kung bakit binaril niya ang kanyang ina at 2 kapatid gayong ang galit niya ay sa kanyang ama lamang. Una niyang sinabi na hindi niya alam.
Sa kalaunan, sinabi niyang binaril niya ang mga ito upang burahin ang sinumang saksi sa kanyang krimeng ginawa. Inamin niya na pagkatapos niyang itapon ang mga bangkay, 2 milya mula sa kanilang tahanan, gumawa siya ng matinding pagsisikap upang takpan ang mga krimen. Pininturahan niya ang mga pader na nabahiran ng dugo. Ang paglilinis ay mahirap na gawin dahil ang dugo ay kumalat sa loob ng bahay pati na rin sa niebe sa labas na tumuturo sa pick-up truck na ginamit niya upang itapon ang mga bangkay. Ang bahay ng mga Lemke ay nasa isang liblib at masukal na lugar sa maliit na komunidad ng Adi. Ngunit malapit pa rin sa paningin at maririnig mula sa ilang mga kapitbahay sa maburol na bahagi ng Hilagang Washington. Sinubukan ng mga kamag-anak na makipag-ugnayan kina Robert at Diana noong mga araw na wala silang narinig sa mga ito. Gumawa na nga ng kwento si William na pumunta sila sa California upang bisitahin ang isang may sakit na tiyuhin. Gayunpaman, bukod sa hindi nila kilala kung sino ang tinutukoy na miyembro ng pamilya, lahat ng sasakyan ng pamilya, pati na ang kanilang mga ID, ay naiwan sa bahay. Nang matanggap ni Clinton Lemke ang nakagigimbal na balita tungkol sa pagpatay sa 4 na miyembro ng kanyang pamilya sa kamay ng kanyang kapatid, sinabi niyang hindi pa tuluyang nag-sink in ang nararamdamang trauma. Hindi siya makapaniwala sa nagawa ng kanyang kapatid na walang konsensyang pinatay ang kanilang pamilya. Dagdag niyang pahayag na nalampasan niya ang unang mga araw pagkatapos ng mga pagpatay sa pamamagitan ng paghahanda para sa mga libing. Si Clinton ay nagtrabaho para sa negosyo ng kanyang ama sa nakaraang 5 taon at ipinahayag niya na napakalapit ng relasyon nilang dalawa. Ang suporta ng kanyang mga kamag-anak ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob habang sinubukan niyang harapin ang kanyang kalungkutan, hindi pa ganap na natatanggap ang katotohanan. Kahit na walang kasaysayan ng karahasan si William, mayroon siyang police record. 2 buwan bago ang mga pagpatay, nag-plead siya ng guilty sa first-degree theft dahil sa pagnakaw ng $25 na rolled coins at isang silver bar na nagkakahalaga ng $166 mula sa isang kapitbahay. Tumakas siya mula sa kanilang tahanan at kalaunan ay hinatulan ng 12 buwang community supervision at 40 oras ng community service sa isang lokal na animal shelter na pinatatakbo ng kanyang kapitbahay na si Joyce Tasker. Inilarawan ni Joyce si William bilang isang maayos, tahimik na bata na umamin na nakakaramdam siya ng pagiging unwanted sa kanilang bahay. Naalala rin ni Joyce ang isang insidente ilang taon na ang nakakaraan nang nagalit ng labis si William tungkol sa isang bagay na hindi na niya maalala at nagsimulang hampasin ang balat ng isang puno gamit ang martilyo. Matapos ang pagkaaresto kay William, kinasuhan siya bilang isang nasa legal na edad at ikinulong ng walang piyansa habang naghihintay ng paglilitis. Noong January 2001, si William ay nag-plead ng not guilty sa mga kasong isinampa sa kanya na 4 counts of aggravated first-degree murder. Sinabi ng kanyang abogado na gagamitin niya ang insanity defense. Kung mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong habang buhay. Dahil wala pa siya sa edad na 18 noong panahon ng kanyang ginawang krimen, hindi opsyon ang parusang kamatayan. Pagkalipas ng 6 na buwan, noong June 2001, nadiskubre na nagsinungaling si William sa kanyang mga pahayag sa kapulisan noong siya ay naaresto. May mas malalim at madilim pang dahilan kung bakit nagawa ni William ang mga pagpatay. Nabunyag na palihim na kinukuhanan ni William ng video si Jolene habang naliligo ito. Bukod dito, inamin din ni William ang paglapastangan sa bangkay ng kapatid dahil hinalay niya ito. Noong December 21, 2000, sinabi ni Jolene sa kanyang nobyo na si Dylan Simpkins at sa kanyang mga magulang ang tungkol sa video na nakita niya sa bagong kamera ng pamilya. Ayon kay Dylan na humarap sa korte bilang testigo, ipinakita ni Jolene sa kanyang mga magulang ang video na nagpapakita sa kanya habang naliligo at isa pang video na nagpapakita kay William na gumawa ng mahahalay na bagay sa sarili habang pinapanood ang kopya ng unang video. Labis na nasuklam at nabalisa si Jolene sa ginawa ng kapatid, kaya't nagpasya siyang magpalipas ng gabi sa bahay ng kasintahan upang iwasang makasama si William. Bumalik siya sa trabaho kinabukasan, December 22, at umuwi kinagabihan kung kailan ginawa ni William ang pagpatay matapos siyang kumprontahin ng kanyang ama. Sinabi ni Dylan na binura ni Jolene ang video matapos itong ipakita sa kanyang mga magulang, ngunit hindi siya sigurado kung may duplicate pa.
Natagpuan ng mga opisyal ang kamera at ilang videotape, ngunit hindi ipinahayag ang nilalaman nito dahil sa mga patakaran ng korte. Sinabi ng isang investigador na posibleng hindi alam ni William na may nakakaalam sa labas ng kanilang pamilya tungkol sa kanyang malaswang mga recording nang gawin niya ang pagpatay. Noong January 2, 2001, lumapit si Dylan sa mga investigador tungkol sa video, matapos nilang maimbestigahan ang bahay ng mga Lemke. Ayon sa mga investigador, si Wesley Lemke, ang nakababatang kapatid ni William ay ang tanging miyembro ng pamilya na wala siyang dahilan para magalit. Si Wesley ay namatay sa isang tama ng bala sa ulo, habang ang tatlo pang biktima ay binaril ng paulit-ulit. Sa panahon ng paglilitis, sinubukan ng depensa na hilingin ang mas mababang kaso ng second-degree murder, iginiit na noong panahon ng mga pagpatay. Si William ay nabawasan ang kakayahang mental at isang problemadong bata mula sa isang dysfunctional family. Sa ganitong argumento, sinubukan nilang mapawalang bisa ang pag-amin ni William, pati na rin ang karamihan sa karagdagang ebidensyang nakuha ng mga pulis matapos payagan ng binatilyo ang paghahalughog sa kanilang bahay. Noong August 26, 2001, tumagal lamang ng 2 oras ang deliberasyon ng mga hurado, at si William ay nahatulang nagkasala ng 4 counts of aggravated first-degree murder. Habang binabasa ang hatol, nag-breakdown si Clinton sa korte. Hindi pa rin niya matanggap ang kinahantungan ng buong pamilya. Sa buong panahon ng paglilitis, si William ay halos walang emosyon, ngunit sa kanyang sentensya, hayagang umiyak siya habang nagsalita ang kanyang tiyahin tungkol sa kung gaano kamahal ang kanyang ina at kung gaano kasipag ang kanyang ama at ang katotohanang sinira niya ang lahat. Inilarawan ng prosekusyon si William bilang isang makasarili at walang kaluluwang kriminal na nagawa pang magdiwang kasama ang kanyang mga kaibigan ilang araw matapos niyang patayin ang kanyang pamilya. At alam niyang ang kanilang mga katawan ay nakahandusay sa gilid ng kalsada. Naniniwala ang prosekusyon na ipinakita lamang ni William ang pagsisisi dahil ngayon ay nahaharap na siya sa mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Sinabi naman ng hukom na si William ay isang halimaw at nararapat lamang ang parusa na habang buhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad ng parol. Naging kontento ang prosekusyon sa naging hatol ng kaso, at binatikos ang pagtatangka ng depensa na ipakita si William bilang maisakit sa pag-iisip. Ang depensa naman ay itinuring na isang trahedya ang pagpapadala ng isang menor de edad sa isang adult prison system. Noong 2003, nagsumite si William ng apela na nagsasabing nagkamali ang korte sa pagtanggi na alisin ang mga pahayag na ginawa niya sa mga pulis at ang mga ebidensyang nahanap sa paghahalughog ng bahay ng pamilya Lemke. Inihain ng apela, ngunit wala itong naging tugon galing sa korte. Ang pinakahuling balita naman tungkol kay William Lemke ay noong siya ay nasa edad na 38 years old. Nasa kulungan pa rin siya at mahigit 20 taon nang pinagbabayaran ang kanyang parusa. Habang nakakulong, naging dog trainer siya sa loob ng 8 taon at sinabi niyang nagkaroon siya ng interes sa pagpinta. Nakita rin ang kanyang profile sa isang website kung saan nais niyang makipag-ugnayan sa mga taong interesadong maging kaibigan niya. Sa kanyang post sa naturang website, ang kanyang mensahe ay kulang sa sinseridad ng pagbabago. Ang pamilya Lemke ay magkasamang nakalibing sa Mountain View Cemetery na dinaluhan ng mga taong lubos na nagmamahal sa pamilya at nanlumo sa nangyaring trahedya. Matapos ang pagpatay sa kanyang pamilya, nagpakasal si Clinton Lemke noong 2009 at nagkaroon ng isang anak. Ipinagpatunay ni Clinton ang pamana ng kanyang ama nang siya ang naging nag-iisang may-ari at tagapamahala ng Lemke Trucking noong 2000. Na kanyang pinamunuan mula sa pagpaslang sa kanyang mga magulang at kapatid hanggang 2021. Noong November 26, 2022, sa edad na 46 years old, sumakabilang buhay si Clinton Lemke. Wala akong makitang ulat kung napatawad o bumisita siya sa kanyang kapatid sa kulungan. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.